Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang taong ding yon, ikalimang buwan ng ika-4 na taon ng paghahari ni Zedekias sa Huda, si Jeremias ay kinausap sa templo ni Ananias, anak ni Propeta Azur ng Gibeon. Sa harap ng mga pari at ng mga tao, sinabi ni Ananias, "Ito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Sa loob ng 2 taon ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nebukadnesar at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, ang anak ni Haring Jehoiakim ng Huda, at ang lahat ng mga taga-Huda na dinalambihag sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng hari ng Babylonia." Nagsalita naman si Propeta Jeremias kay Propeta Hananias sa harap ng mga pari at sa lahat ng mga taong naroon sa patio ng templo. Amen. Ganyan nga sana ang gawin ni Yahweh. Magkatotoo nawa ang pinahayag mo at maibalik nga sana rito ang lahat ng kagamitan ng templo mula sa Babylonia at lahat ng mga dinalambihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng digmaan, tagutom at salot sa maraming bansa at sa mga kilalang kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na magkakaroon ng kapayapaan, saka lamang natin malalamang si Yahweh nga ang nagsugo sa kanya. Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Hananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali ito. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon, "Sinasabi ni Yahweh na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nebukadnesar ng Babylonia sa lahat ng bansa, at ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon." At umalis na si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon, mula nang baliin ni Propeta Hananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ni Yahweh si Jeremias. "Pumunta ka kay Hananias at sabihin mo, nabali mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ito ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Haring Nebukadnesar. At ito'y siguradong magaganap, sapagkat maging hayop sa parang ay ipinasakop ko sa kanya." At sinabi pa ni Propeta Jeremias, "Hananias, hindi ka sinugo ni Yahweh, at pinapaniwala mo ang mga taong ito sa isang kasinungalingan. Kaya nga, ang sabi ni Yahweh, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taong ding ito, sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimagsik laban kay Yahweh." At noong ika-7 buwan ng taong yon, si Propeta Hananias ay namatay nga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala,
Pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos siyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga yan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan diyan sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig, papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ako!" sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya." Sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumating sila sa baybayin ng Genesaret. Si Jesus ay nakilala ng mga taga roon at agad nilang ipinamalita ang kanyang pagdating. Kaya dinala ng mga tao ang lahat ng may sakit sa buong lupaing yon. Hiniling nila kay Jesus na mahawakan man lamang ng mga may sakit ang laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng gumawa nito ay nagsigaling. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side, while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone. But the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. During the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost!" They said, and cried out in fear. Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I! Don't be afraid!" "Lord! If it is you, Peter replied, tell me to come to you on the water!" Come! he said. Then Peter got down out of the boat
walked on the water and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, Ah! and beginning to sink, cried out, Lord, save me! Immediately Jesus reached out his hand and caught him. Oh! You of little faith! He said, Why did you doubt? and when they climbed into the boat, the wind died down. And those who were in the boat worshipped him, saying, Truly, you are the Son of God. When they had crossed over, they landed at Gennesaret. And when the men of that place recognized Jesus, they sent word to all the surrounding country. People brought all their sick to him and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak. And all who touched him were healed.